Para maging abot kamay sa ordinaryong Pilipino ang pag-invest sa stock market, ibababa na ng isang batas ang buwis para sa stock transactions. Nakatutok si Dano Tingkuko. Global market as a Filipino investor. Meet Chelsea. 24 years old pa lang pero 4 na taon nang nag-i-invest sa stock market. Ito yung market kung saan ang binibili ay share o bahagi ng isang kumpanya para pwede ka ring makatanggap ng kita nila depende sa laki ng binili mong share. From what I saw online sa mga financial influencers, I also seen it for some of my friends who started investing and I saw that they're receiving their dividends and it really piqued my interest. Dati nang gustong basagin ng gobyerno at Philippine Stock Exchange ang maling akala na pangmayaman ang pag-invest sa stock market. Pwedeng mag-invest ang kahit sino kahit hindi ganun kalaki ang puhunan. Kabilang sa lalong makatutulong ang pagiging epektibo ng Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA simula nitong July. Pabababain niyan ang tax para sa stock transactions. For a first-time investor, buying a 10,000 peso worth of stock, this means paying 10 pesos in tax instead of 60. This will encourage more Filipinos to invest in our capital markets. Ang binanggit na yan ng Pangulo ay ang stock transaction tax na mula sa dating 6%, 1% na lang. Ipinantay na yan sa stock transaction tax ng ibang bansa sa ASEAN. Finally, making us competitive with our regional peers in terms of friction costs. Friction costs has an influence on an exchange's trading volume. Mas mababa na rin ang buwis para sa unlisted shares o capital gains tax, pati ang documentary stamp tax. At para simple na lang, hindi na iba-iba kundi plakado sa 20% ang final withholding tax sa interes sa iba't ibang klase ng passive income tulad ng time deposit, trust fund at iba pa. The reform is not just for well-off. It is for every Filipino who dreams of better financial security. This act allows Filipinos to be true participants in our nation's economic growth. Iniutos din ng Pangulo sa SEC na simplehan at alisin ang burokrasya sa pagbabayad ng buwis sa stock market trading. Sabi ng Stock Exchange, mainam ang ganitong mga paraan para mapalago ng mga Pilipino ang kanilang pera, kesa masayang lang. We must also continue to find more ways to get more people to invest in the stock market instead of spending for non-essentials or throwing their hard-earned money on online gambling. Dahil sa bagong batas, mas may engganyo raw si Chelsea na dalasan ng pag-invest lalo't mas maliit na ang kaltas na buwis sa bawat beses na magte-trade siya. Pero payo pa rin niya sa mga kapwa Gen Z. Please research first so that you can have the maximum gains when you're investing. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkuko, nakatutok 24 oras.